Hello po. Maraming salamat po sa patuloy ninyo na panood sa video ito. At dito po sa part 2 ng video natin, pag-usapan natin kung magkano ba talaga ang gastos sa kuryente kada sako. Kada sako dito sa inaano natin, sa machine. Okay, discuss muna natin itong machine natin. Sa loob po ng machine, meron siyang dalawang electric motor. Isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Equivalent po yan sa 2.45 kilowatts. At ang pallet cleaner naman po natin, meron siyang electric motor na 1 horsepower. Ang 1 horsepower ay equivalent po yan sa 0.75 kilowatts. At ang pangatlong machine natin ay rice sorting machine. Ang rice sorting machine, separator po ito ng mga binlid, broken rice, at buo na bigas. Ang consumption nito, ang electric motor nito ay nasa 90 watts lang po. All in all, ang consumption ng machine natin ay nasa 3.3 kilowatts lang po. So kung i-multiply natin, ang 3.3 kilowatts per hour po yon. Kung i-compute po natin sa, for example, 15 pesos, ito para sigurado tayo. Magkano ba yung kuryente sa inyo ngayon per kilowatts? For example, gawin nating 15. 15 per kilowatts times 3.3 kilowatts per hour. Equivalent lang po sa 49.5 pesos per hour. Sa isang oras. Ibig sabihin, magkano ba sa isang oras, ilang sako? Sa palay, 6 hanggang 7. 6 hanggang 7. Ibig sabihin, sa bawat sako, okay, multiply natin, gawin nating 7 sacks. 7 divide 49.5 or 49.5 divide 7 sacks. Ibig sabihin, nasa 7 pesos lang po bawat sako. Or gawin nating 8 pesos or kahit 10 pesos pa yan. 10 pesos lang po ang 7 to 10 pesos lang po ang magagastos nyo sa kuryente sa isang sako. Diba? Sobrang tipid. I-compare natin sa krudo. Magkano ang isang litro ng krudo ngayon? 75. Ilagay natin, 75 pesos. Sa isang oras, ilang litro na ng krudo ang magagastos mo? Isip-isip na. Sabihin natin, sa 30 days, okay, sa isang buwan, 49.5 times, so sa isang araw sa per hour po yan nag-operate ka ng 10 oras, times 10. Sa isang araw, 495 pesos lang ang magagastos mo sa kuryente. Times, hindi naman siguro sa isang buwan, tuloy-tuloy, walang absent. Ilagay natin, Sunday, day off. Walang trabaho, walang giling. 26 days. Times 26 days. Nasa 12,000. Malaki na nga yun eh. Actually, sa totoo lang po, kadalasan po sa mga client natin, yung iba, ang na-interview ko ng mga client, ang pinakamataas nila na binabayaran sa kuryente, 4,000 sa isang buwan. Kapag minsan lang sila nagigiling, yung sa Bohol, sa Cebu, yung sa Pinamungahan, ang nabayad niya lang daw sa kuryente, first month niya ay nasa 1,750 pesos. Isang buwan na yun Kasi yung computation ko, hindi siya magkaparehas. Bawat probinsya, magkaiba kasi ang rate sa kuryente. Merong mataas, meron din mababa. Kaya, minsan ang average nga namin dito sa computation namin, nasa 5,000 to 7,000 pesos lang ang magagastos mo sa kuryente.
Totoo po yun. Mas matipid po siya. So, iba po yung minsan sa computation, mali tayo. Pero sa actual, nako, marami pong nakapag-testify nito. Napakatipid nito sa kuryente. Kung ako sa inyo, kung kayo ay nagdadalawang isip pa lang, sa panahon ngayon, kailangang practical tayo. Hindi naman kailangang malaki na agad na rice mill machine ang simulan natin para magkaroon tayo ng rice mill machine. Maliban lang kung ang demand sa inyong lugar ay kailangan pang malakihan na rice mill. Yun po, given po, kailangan nyo ng mas malaki at mas mataas na capacity. Pero kung sisimula pa lang po kayo, mas maganda ang sinong rice mill machine. Dito nyo masusubok kung gaano kaganda ang rice milling business. So, yan po minsan, nagkakamali ang mga kababayan natin sa pagbili ng mga rice mill machine dahil hindi nila muna kinukompute kung magkano ang magagastos nila sa daily expenses tulad ng krudo, gasolina, at kuryente. Yung mga pang 3-phase naman, nako, napakalaking expenses yon. Napakalaki. Ito, single phase lang. Yung 3-phase ngayon, ang pagkakaalam ko, sa ibang probinsya, kapag meron kang 3-phase na connection, sa inyo yan personal mo yun ginagamit mo man o wala, meron po yan minimum na babayaran buwan-buwan. Kahit wala kang mili ngayong buwan. O hindi ko po kayo ini-encourage hindi ko po kayo dinidiscourage dapat malaman nyo kung ano po yung mga possibilities bago kayo mag-invest sa mga pangmalakihang rice mill. Dahil nagbibinta din po kami ng mga lalaking rice mill machine, yun po ang pagkakaalam ko. Na lahat na nagpapa-install ng 3-phase transformer, meron po yung steady or minimum na binabayaran monthly na required sila na babayaran kahit hindi nila ginagamit ang machine. Kasi yun po ang requirement ng mga electric companies. Okay? So, yun po. Ito ang gustong malaman ng maraming farmers. Pwede mong ipakita ang actual machine. O, di ba? Gusto nyo makita ang actual machine? Habang in-explain natin dito, mas maganda po kung pumupunta kayo dito sa showroom namin. May explain namin, may ipaliwanag namin sa inyo kung gaano po kahalaga ang machine natin at makikita nyo actual kung paano i-operate ang makinang ito. So, yun lang po. Kung marami pa po kayong mga katanungan tungkol po sa rice mill machine natin, message lang po kayo dito. Maraming salamat po.